ano po ang inaasahan sa Makabayan? Yes, ngayon sa unang araw, kami po ay nandito sa Kartila ng Katipunan kasi dito kami magkakaroon ng mixing programa. Tapos after nito, maghihiwa-hiwalay yung Makabayan. Ano? Yung iba kasi nasa regions na. So meron tayong mga nasa ibang lugar na rin. Tapos yung mga natitira, Manila, Quezon City, iba pa no, na mga lugar kung saan-saan ngayon. Tapos, doon din yung house to house, doon din yung beginning ng mga gagawing kampanya. Meron kaming mga simbolo. Oo. Tapos may mga simbolo kami ng bawat isa sa amin. No? Para sa bahagi ko, yun yung rosas ng pagbabago. May 90 days na campaign period, no, yung party list saka yung senatorial. Patatampukin natin sa kampanya yung mga issues ng taong bayan. So, kagaya ko, no, sa education sector, patatampukin natin yung karapatan sa edukasyon, yung living wage para sa mga teachers and education support personnel. At syempre yung ating yung ating banner ng dapat ay bibigyan natin ng leksyon ang mga kurakot at abusado sa gobyerno kapag tayo po ay nasa Senado. So mapapansin nyo, 11-man senatorial candidate ng Makabayan. Ito po ay kaiba doon sa ibang mga partido, maging ito man ay nasa administrasyon or Duterte administration. So makikita nyo sa amin na kami ay galing talaga sa grassroots, galing sa taong bayan, mga batikang mga mass leader ang ipipresenta ng Makabayan bilang mga senatorial candidate. At nakita nyo, pagmamalaki namin ang track record ng Makabayan, no, na lumalaban sa korupsyon. Wala kaming bahid ng korupsyon, no, mula nung 20 years ago na nagsimula ang Makabayan. So ito yung pinipresenta natin sa ating mga taong bayan. Okay, sa amin, nais namin ilinaw na itong aming kampanya ay kaiba dun sa mga political dynasties, no, na gumagastos ng bilyong-bilyong piso. Kami sa bahagi namin ay, ang gagawin namin ay mag-iikot kami at handa kami pumunta sa mga komunidad, sa mga driver, sa mga kinakailangan naming pumunta sa mga pilapil, sa mga palengke sa ating mga kababayan ay ating gagawin para maipaabot natin yung ating mga plataforma. Yan. Danilo Cadaning Ramos, magsasaka, itanim sa Senado, palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain, hindi importasyon, tutulan at labanan ang malawakang land use conversion, hindi ang mall, hindi subdivision ng tugon. Pagkain para sa lahat, abot kayang presyo ng bigas. Paglaban sa political dynasties, tama na, sobra na. Taong bayan sa Senado, ipanalo. Anong gagawin ngayong araw? Ngayon po, kasama po ako dito ng Makabayang Koalisyon, pero nais ko pong banggitin, immediately after po nito, pupunta po ako sa Bulacan, sasalubungin ng mga magsasaka, manggagawang bukid at mga kababayan doon. Proud sila na si Cadaning Ramos mula sa Bulacan, isusulong ang interes ng taong bayan sa Senado. Kaya magandang araw po sa inyo. Simula po ito ng ating kampanya, ground level campaigning mula po sa ilog, pagtawid ng pilapil, palengke, komunidad. Dahil kami po, wala po kaming bilyon piso katulad nila Camille at ni Amy Marcos. Kami po umaasa sa milyong-milyong mga kababayan natin at naniniwala po kami, mulat na ang taong bayan, sawang-sawa, sukang-suka na sa political dynasties at bulok na sistema sa ating bayan. Magsasaka, itanim sa Senado, taong bayan ng panalo at kami po ay may halaga sa aking mga 10 kasamahan. Magandang umaga, Nars Alin Andamo po. Kami sa Makabayan Senatorial Slate ay maghain ng aming plataforma at programa
Kami po ay magdadala ng plataforma para sa pambansang demokrasya. Ibig sabihin po ay kagyat na kaginawahan sa buhay, tunay na kasarinlan at pambansang demokrasya. Ako bilang NARS, kinatawa ng sektor pangkalusugan, ipagtatanggol po natin kasama ng taong bayan ang karapatan sa kalusugan. Tama na ang panlilimos sa ating mga politiko. Kailangan ipagtanggol natin ang karapatan sa kalusugan. Ibig sabihin, mayroon tayong libre, kumpleto, at dekalidad na serbisyong pangkalusugan, libreng gamot, libreng pagpapagamot po sa lahat ng pampublikong ospital at healthcare facilities. Kasama po ang Makabayan Slate, kami po ay makikipaglaban para sa kapakanan ng taong bayan. Andamo sa Senado, kalusugan para sa taong bayan. Magandang umaga po. Kung siguro kay Congresswoman Arlene or kay Congress in the surveys, kung you see the surveys, and the 11-person slate of Makabayan is trailing. What do you think of this uphill battle that you're currently facing? Yes, so I think hindi po tayo titigil kasi meron namang 90 days. So araw-araw po natin gagawin na pataasin yung ating mga surveys. Tapos actually yung sinasabi na ground campaigning yun talaga yung mahalaga para sa amin Kasi sabi nga natin, wala tayong bilyon para sa advertisements, ang lalaki ng mga billboards nung iba, magkano yung ginastos dyan, hindi po yun kaya ng Makabayan sa ngayon. Tayo po nagbabank on sa mass movement. Ito po yung mula sa baba talaga ng mga mamamayan natin na tatangkilik ng plataforma at programa. Baguhin na natin yung nasa Senado kasi yung sa Senado, politics yan ng muka, personality, na hindi naman natin kailangan. Ang kailangan po natin, magagandang programa para doon sa pagbabago ng kalagayan ng ating mamamayan. So yun yung mga pwede namin gawin ngayon, magpapatuloy yun at talagang iisa-isahin namin, susuyurin namin ang buong bansa para makapagkampanya. Ayan, may highest ratings sa amin. Ilan ba ako? Parang 25 ba yun o 28? So nakikita natin yung patuloy na paglaban sa mga issue ng mga mamamayan. Ito naman talaga yung mga issue like yung sa inflation, sa pagpapataas ng sweldo ng mga workers, at mga government employees. At syempre yung kanilang concern doon sa korupsyon. So itong mga issue na to ang magdadala sa slate ng Makabayan at dagdagan pa natin wala man kaming bilyon-bilyon o milyon-milyon na pondo. So makikita naman natin yung yung suporta ng iba't ibang mga sektor sa amin ng ating buong bansa. Kaya talagang kakayod kami sa loob ng 90 days na campaign period at babalik ta rin natin ang survey. So sana alam ko mulat na yung mga mamamayan na botante sa ngayon na dapat ay baguhin na natin katulad ng sinabi ni Kong Arlene kanina na ayaw na natin ng political dynasty, ayaw na natin ng may mga pansariling interest, mga business interest. I-forward naman natin ang programa ng taong bayan at yung programa ng pambansang demokrasya. How do you feel about dun sa mga surveys nga po na hindi nga po sila pumapasok sa top 12 sa baga? And second, gaano kahalaga na magkaroon ng fiscalizer sa Senado? Yes, actually, yung survey kasi ngayon lang yan Gusto nating makita pa yung mga susunod talaga na araw kung saan sunod-sunod na yung kampanya. And I think magbabago naman yun. And I think yung mga mamamayan natin, yung mga botante natin, matalino naman sila. Given the opportunity, wag silang i-repress, wag silang harangan, wag pagsalitain yung ating mga mamamayan ng kalagayan nila, magiging mahusay silang boboto para sa atin, sa mga mamamayan. Lalo na kung alam nila, ang pinaglalaban natin ay food security, ang pinaglalaban natin ay pangangailangan ng mga mangingisda natin, pinaglalaban natin mga teachers, mga health workers, women and children's advocates. So yun yung yun yung kailangan natin.
And kung sa pagiging effective ng mga fiscalizers, actually yung track record naman natin sa Kongreso, mahusay na yon para dalhin natin doon sa Senado. Kami nga panawagan namin, Gabriela, kung may Gabriela sa Kongreso, dapat may Gabriela sa Senado kasi even yung mga panukala na kailangan ng mamamayan natin, dadalhin natin yun doon sa Senado. Tapos ngayon, napansin nyo naman, siguro naman yung mga diskurso ngayon, napaka ibang klase yung nangyayari ngayon sa pare-pareho na lang yung naririnig natin. Syempre gusto natin yung talagang may demokrasya, yung talagang naririnig natin yung boses ng mga nasa ibaba, yung grassroots natin, yung may mga sektor na kinakailangan natin doon. Hindi pare-parehong pangalan, hindi political dynasty. And do you think kaya hindi pumapasa yung batas against political dynasty is because yung mga nakaupo po sa both houses of Congress are from Yes, pinununan nila yun. 80% nga nung ating nasa posisyon sa ngayon ay puro nasa political dynasties. Mga kilalang pangalan na pare-pareho na lang. Kaya hindi nagbabago yun. Well, you can link it actually. Ang linkage naman natin dyan yung usapin ng political dynasty ay dahil meron siyang direct linkage sa poverty, sa usapin ng paghihirap ng ating bansa. If the same people, same concentration of wealth, same concentration ng mga tao, so yun yung problema. So kailangan po talaga buwagin natin yun. Magbabago lang yun kung yung mga mamamayan natin will participate dito sa democratic nating mga pinaglalaban, katulad ng pagboto ng lahat para sa mga ordinaryong mamamayan, sa mga katulad ng natin na taong bayan, yung siyang mapupunta doon. Kasi doon, masisecure natin yung boses natin, ng bawat isa sa atin, maririnig. Hindi yung pare-pareho, the same family na umuupo doon sa iba't ibang posisyon sa Senado, sa Kongreso, at sa lahat ng posisyon na binoboto. Kaya po tingin namin ngayon na ang panahon para hindi mamimili sa kasamaan o kadiliman. Kami po ang oposisyon ng bayan. Si Senator Cynthia Villar, nagtataka po kami, chairperson ng Committee on Agriculture and Food, Agrarian Reform, Environment and Natural Resources. Kami po ngayon, ang inyong lingkod, handa po na pumalit kay Senator Villar dahil alam ko ang problema, alam ko ang solusyon sa problema sa pagkain, agrikultura at hindi po land conversion, crop conversion. Kaya mahalaga po sa ating mga kababayan, ipanalo sa Senado ang makabayan, tiyak po tayo, taong bayan ang panalo. Ma'am, last na lang po. Pikonego lang kasi yung makabayan voted in favor of Sara Duterte's impeachment. So why is it important that the public vote for figures that are opposite of the Vice President? So, nakita natin ang makabayan, simula pa, bagong impeachment ay tayo yung nag-expose ng confidential funds. Tayo yung nag-expose nung 11 days na ginastos or ni Sara Duterte dun sa confidential funds. So, mahalaga ang usapin ng impeachment sa darating na another set ng Senado dahil kung totoo nga yung sinasabi na after SONA pa didinggin etong or kaharapin ng Senado etong usapin ng impeachment, mahalaga ang komposisyon ng Senado ay talagang anti-corruption dahil yung sinisimbolo ni Sara Duterte ay korupsyon, Kaya mahalaga na nandoon ang makabayan para pagdating ng kung sakali na ito ay didinggin sa susunod na Kongreso ay naroroon na ang makabayan para labanan ang korupsyon. So nangangako korupsyon. po ba ang makabayan na kapag kayo po ay nahalal sa Senado, you will all vote to convict the Vice President? Yes, dahil kami nga yung nanguna, di ba? Nag-endorse kami ng second impeachment complaint at nakapaloob yon doon sa 240 membro ng Kongreso na bumoto para doon sa fourth impeachment complaint. So, asahan ng taong bayan na titindig pa rin ang makabayan laban sa laban sa korupsyon at boboto para sa impeachment
conviction ni Sara Duterte. Ma'am, pero your thoughts na July pa daw after the president saw? So yun na nga, no? Kaya mahalaga talaga na sa darating na eleksyon kung sakali. Pero kami ang push talaga namin ay dinggin na ngayon ang impeachment, no. So kung sakali, napakahalaga sa taong bayan na maiboto ang makabayan dahil kami yung lalaban sa korupsyon at kami yung magko-convict kay Sara Duterte. Ay, okay. Can we answer also the same question mo on Sige po, kung kayo po ba ay mahalal sa Senado, do you vow to vote to convict the Vice President? Para sa akin, napaka-importante ang siyempre yung form and substance. At tingin namin doon sa 612.5 million may basihan. Kaya titindig kami para sa interes ng taong bayan at pagtutol sa korupsyon at dapat hindi impunity. Dapat managot ang kumuha, nagwaldas ng pera mula sa taong bayan. Yes, sa bahagi namin, kailangan ng taga-impeach si Sara Duterte dahil malinaw yung ating basis kung bakit siya ay ating kinasuhan ng betrayal o public trust dahil talagang hindi niya may paliwanag yung 612 million na kung saan ay kinorap. At yan din naman ay mayroong mga ulat ang Commission on Audit, no, na talagang questionable. At kami, natitiyak na ang makabayang coalition kung sakali na tayo mabuo sa Senado ay titindig doon sa usapin ng korupsyon dahil bahagi tayo noong nag-file ng impeachment case dito kay Vice President Sara Duterte. Napakahalaga lalo sa amin sa bahagi namin mga mangingisda dahil kami ay kulang na kulang talaga yung nailalaan na budget para doon sa mga sektor ng mga mangingisda habang may mga ganitong anomalya na nagaganap sa ating pamahalaan. Kaya asahan at umasa ang ating mga kababayan kung gusto natin talagang lalong magtuloy-tuloy yung impeachment case, kinakailangan ay ating suportahan at tiyakin na ang maiupo sa darating na halalan ay yung mga tiyak na talagang lumalaban dito sa korupsyon at kilalang-kilala naman natin ang makabayang koalisyon ay consistent sa usapin ng paglaban sa korupsyon dito sa ating bansa. Sa bahagi po namin, last two. Kami po sa Makabayan Slate ay nangangako at naninindigan na kailangan managot ang sino mang nagnakaw. So specifically kay Vice President Sara Duterte, dapat managot siya at dapat makonvict siya. Kung sa bahagi ng sektor pangkalusugan, kami ay nakabantay dahil kitang-kita natin kung paano nilustay ang pondo ng bayan na dapat sana ay nagamit sa daang libong pasyente na nangangailangan ng gamot at serbisyo, halimbawa sa anti-hypertensive drugs, sa daang libong mga senior citizens, daang libong mga dialysis patients na nangangailangan ng tulong para sa kanilang dialysis, sa mga TB patients na nangangailangan ng mga gamot para magamot ang kanilang TB, ang ating mga malnourished children na sana ay na-provide ng adequate at nutritious meals kung sakali sana ang pondo ng bayan ay nagamit sa tamang paraan. Kaya kailangan lamang managot si Vice President Duterte at makonvict siya sa lalong madaling panahon at nananawagan kami sa Senado na dapat gawin na ang kanilang responsibilidad ayon sa batas na dapat ay gawin na itong proseso ng conviction or ng proceedings ng conviction dahil nakalagay naman sa batas. Hindi kailangan sundin pa ang sinasabi ng Senate President Escudero na sa June pa daw. Kaya kami ay naninindigan at nananawagan na gawin na ng Senado ang tamang proseso. Ngayon na. Reacts dun sa July after Sonal okay. impeachment. Narinig ko po yung sinabi ng Senate President na hindi magkakaroon ng impeachment trial ngayon. Actually, hindi nila sisimulan up until the next so June pa daw. Pero baka mag-start na sila ng June 2 on the procedure, mas procedural pa lang yung pag-uusapan. Pero siguro yung reaction natin dito, with all due respect sa Senate President, sa ngayon, kung gusto, may paraan.
So ibig sabihin, kung talagang gusto na magkaroon ng trial ngayon, mangyayari yon. Even ngayong eleksyon. Kaya sa tingin po namin, dapat i-push natin na ganun yung pagtingin, na yung kinakailangan na hustisya ng mamamayan, hindi pwedeng next time na lang. So, hindi pwedeng ganon. Kailangan po ang hustisya ng mamamayan ngayon, immediate, di ba? So, kailangan po talagang gawin ng Senado yung duty niya, yung kanyang tungkulin na dapat magbuo na, o mag-convene ng impeachment court para po magkaroon ng impeachment trial ang Vice Presidente sa ngayon. So, yun po yung inaasahan natin sa mga susunod na pagkakataon. At sa tingin ko, ito pong, kaya naman nila ginagawa ito, alam naman natin na baka kailangan nila ng numbers, pero hindi naman dahil yun sa numbers, dahil yun sa justice na kailangan ng mga tao. Dahil ng mga nakaraan, nakita natin, narinig natin, nasaksihan natin yung mga hearing sa Congress kung saan lumabas talaga yung mga usapin ng paglustay sa 125 million. And what more yung 612.5 million na confidential funds. So, ibig sabihin lahat ito, magfi-figure in itong lahat ng ito sa usapin ng eleksyon ngayon. Kaya po umaasa tayo na ang mga mamamayan maninindigan sila sa mga boboto sila sa mga hindi corrupt, sa mga, kung meron na po kayong nakikita o naririnig o nagkakaroon na po kayo ng mga ganito, saliksikin, suriin po natin ng mabuti kung ano ang mga tindig nila sa mga usapin. Lalong-lalo na kung ito ay may bahid ng matinding korupsyon, katulad ng sa Vice Presidente na usapin ngayon.